Noong nakarang araw ay pinuntahan ako rito ng isa kong kumpare na itatago na lang natin siya sa tunay niyang pangalang Charles Stephen Espiritu ng Antipolo. So nga dinala niya sa ato nung nakaraang gabi. Tapos sabi niya may problema daw yung welding machine niya. So tinanong ko muna siya kung bakit nagkaroon ng problema yung welding machine niya at ano na naman ang pinagagagawa niya sa buhay niya. So yun nga sabi niya habang wini-welding daw niya yung gate ng bahay nila, nawala naman akong pakialam. Ay bigla daw pumutok tong inverter welding machine niya. Sa noong pagputok daw ay gumagana pa at yung pangalawang putok daw ayun namatay na daw yung inverter welding machine niya. So tinigil niya at dinala niya sa akin para gawin ko at kung magagawa ko. Kung napapansin niyo yung malaking fan dyan sa likod ng inverter welding machine yan ay hindi na yun yung original niya kasi pinalitan ko na dati ng malaki yan dahil sira na yung luma niyan. Same pa rin yung voltahe niyan at mas malakas yung hangin niyan. So tinignan ko nga dyan yung specs ng inverter welding machine at kakabaso nga ay tinigilan ko na. Kasi nga burado na. So wala akong mapapala dyan. So yung nga dalawang beses ko na nga ito nagawa itong inverter welding machine at kumpare ko niyan. Yung unang problema niyan ay yung power switch at sumunod naman yung fan. Nung nakarang araw din pala ay dinala ko yung motor ko na Honda Wave dun sa bahay ng kumpare ko na si Chay dahil mekaniko siya at siya lang yung gumagawa ng motor ko. Habang ginagawa niya yung motor ko ay ginagawa ko rin yung TV niya na 50 inches na smart TV. So dahil technician tayo ay hindi ko nagawa. LCD panel kasi ang problema nun kaya hindi na magagawa. Kaya kinalakal ko na lang. So yung nga pagbukas ko na inverter welding machine na to, grabe ang itim. Mas maitim pa sa budhi mo. So yung nga chinik ko muna dyan baka mamaya may pumutok nga na parts. Todo silip ako dyan, baka may makita akong ginto. So wala naman. Yung nga chinik ko nga yung switch dyan, confirm na pumutok na. Kasi putol na yung isang linya ng power switch at tinetest ko yung switch dyan kasi hindi na bumabalik. Lagi lang siyang naka-on. At naghanap nga ako dyan ng available na switch na pwedeng ipalit dyan sa inverter welding machine yan. So nakita nga tayo ng isang switch. Napakaswerte ng kumpare na ating mekaniko na si Chay. So yun nga, kailangan pala natin palitan dyan yung wire na nasunog kasi nalusaw niya siya sa pagputok. So yun nga binabalatan natin dyan yung wire pagkatapos natin putulin yung connector na nasira. So rerekta na lang natin yan at hihinangin natin dun sa connector ng switch para matibay na siya. Talagay natin siya ng flexible tube. So yun nga, medyo nahihirapan ako magtanggal dyan kasi medyo sunog kasi yung ibang parts ng kabilang connector. So madali lang naman yan. So yan na nga yung sira niya. So yun nga, bungal na. Putol na isang paa niya kasi. So sobrang init kasi yun habang ginagamit at katagalan na rin. So yung kinabit na natin yung bagong switch dyan na. At ititest natin yan mamaya-maya pagkatapos nating i-connect at ihinang yung isang wire. So habang kinakabit ko ngayon dyan at kinuha ko nga yung ating mga flexible flexible? Nga pala yung mga ano ba tawag dyan? Malumutan ko na. Shrinkable tube nga pala tawag dyan o shrinkable hose. So kasi bira ko lang gamitin yan. So yan nga, medyo pinapahirapan ako niyan dyan kasi hinati ko sa dalawa yung wire kasi isusukso ko dun sa butas ng switch kasi medyo maliit yun na kaya pinapahirapan ako ng tadhana dyan na. Nahihirapan nga akong ipasok dyan yung wire dun sa loob ng connector ng switch kasi sobrang liit kaya kailangan kong gawa ng paraan para pag hininang ay hindi matatanggal kasi hindi porkit nakahinang yan safe yan lalo na't live yan, galing sa 220 volts, baby. So yan nga, naayos natin yung wire para may kabit natin ng maayos at kinakabit natin yung mga connector para hinangin na natin yan. So yung ngayon umpisa na natin hinangin yan at fast forward ko na lang. Yung nga medyo natagalan ako sa paghinang dyan kasi hindi masyado kumakapit yung tingga dun sa power switch na kinabit natin kasi medyo malangis siya kaya medyo nilinisan ko pa. At ayun nga ay natapos ko ng hinangin yung switch at yung wire. Dahil humugot tayo ng diskarte na nagmumula sa muka. Kinabit ko na yung line to ng switch dyan para mabuo na yung circuit na yan at susupply na natin yan dyan para matest na natin yung welding machine na yan dyan nga. Bago ko nga pala ilpit yung mga gamit ko dyan ay hinigpitan ko nga pala yung dalawang nut dyan papunta na ng output ng inverter welding machine.
para sure tayo na walang loose na mga connection lalo na papunta ng output ng inverter welding machine. At ang sunod na ginawa ko nga muna dyan ay chinek ko nga muna yung AC plug ng inverter welding machine kung may shorted o wala. So yun nga, hindi ko napansin na nabilid pala sa araw yung LCD ng tester ko. So normal lang yan pag nabibilid sa araw ay nangingitim. Pero pag pinalamig mo yan ay kusa naman yan babalik. So ipapakita ko nga pala sa inyo na totoo yung sinasabi ko. O diba? Didi-display pa yan. Tapos kung napapansin nyo ay dahan-dahan nawawala yung itim dun sa may LCD. So ang galing, no? Wala lang, share ko lang. So yun na nga, tinest muna natin yung AC plug dyan. Kung magre-reading, dapat 0 siya. So napansin mo rin dyan, dahil ang pangit ng AC plug ay medyo pudpud na yung isa. Pero okay pa rin naman yan. Bala na yung gagamit niyan. So yun nga, tinest ko, tester, so 0, 0 lang talaga, walang reading. So okay na yun. Tapos ang gagawin ko na dyan ay isasaksak ko na yung inverter welding machine. Kung sasabog o hindi, pag sumabog, edi wow. Pag hindi, swerte natin. So yan, set up ko na yung inverter welding machine para makita nyo sa camera. Baka hindi kayo maniwala. So yun, sinaksak na natin. Ito, papower na natin sa likod. Pak, boom, panot. So ayan, nagka-display na siya. At umikot na rin yung fan niya. Yun. So para lang ako dyan nag-DJ kung makapihit ng knob. So yun nga, pagkatapos dyan ay kukuha na tayo ng bakal para i-weldy, para matest na natin. So ang ginawa ko nga dyan, pagkatapos ko magligpit ay umulis muna ako at naghanap ako ng bakal. So nakita nga ako ng bakal dyan, dun malapit sa may basurahan ko. Para i-test natin yan dyan. Tapos ikakabit ka na yung mga kable ng inverter welding machine. Para ipakita ko sa inyo kung gaano ako kagaling mag-welding ng kahoy. Joke lang. So kumuha ako dyan ng kahoy para ipatong dun sa bakal na i-welding natin. Kasi baka masunog yung goma, yung napapansin nyo na kulay blue dyan na sahig na ginagamit ko sa aking working station. So yun, set up ko ulit yung welding machine at nilagyan ko na ng welding rod para matest na natin. So yun nga, ikakabit ko na yung ground niyang welding machine yan. So naghanap nga ako dyan kung saan magandang ilagay. So ganoon pa rin naman, biniliktad ko lang. So yun, sasasak na natin. At ito na ang moment of truth, kung sasabog ba dito o hindi kapag i-weld na mismo natin. So ayan, nag-power on na yung inverter welding machine na ginagawa natin. So ang ginawa ko muna dyan ay sinet muna natin ng 70 ampere. Bababa lang muna kasi hindi natin pinibiglain yan kasi nagpilit tayo ng piyasa. Kahit sabihin natin power switch lang yung pinilit natin, dapat mag-umpisa pa rin tayo sa mababang ampere. So check natin kung mag-spark. So taas ng konti, yun, nag-spark ang hinayupak. Yun. So dahan-dahan akong inaangat yung ampere hanggang 200 amperes. Kasi hanggang 200 amperes lang tong inverter welding machine na to. So test ulit natin. Yun. Yun. So, okay na yung inverter welding machine natin. So, yun nga, tinest ko pa ulit at ayoko na. Ang baho kasi ng usok ng welding rod kaya hindi ako pwede rin mag-welding ng matagal kasi may mga bata rito sa bahay. So, pahinga na tayo dyan at gusto ko naman maligo kasi iba na yung amoy ko. Kaya, okay na to. Bye-bye!